13-month pay ay binabase sa monthly na sahod, either minimum wage or under minimum ang iyong salary. Hindi doon naka-specify na ang tanging makaka-receive lamang minimum above. Magandang araw muli mga kababayan, mga ka-59. Ako muli ang iyong lingkod, Mel TV Tutorial. Ang episode na to ay para sa ating mga lahat ng mga workers na pinagkaitan ng ating mga employers. Mostly nangyari ito sa mga ka-59 natin. Nangangamoy na mga ka-59 ang 13-month pay. October na ngayon, November, December na. Okay, history muna tayo mga kababayan. Ang 13-month pay, naging bill ito, naging batas noong 1975. Ang dahilan ay para maging mandated. Ito, dito sa Pilipinas, ang purpose ng 13-month pay ay para makover ang mga gastusin sa darating na pag-celebrate ng Kapaskuhan o Bagong Taon. At para maging compulsory ito sa mga company, employers, ito ang dahilan kung bakit ipinasa at nagiging batas ito sa labor. May tawag na 13-month pay. 13-month pay ay binabase sa monthly na sahod natin, either minimum wage or under minimum ang iyong salary. Hindi doon naka-specify na ang tanging makaka-receive lamang ng 13-month pay ay yung employees na minimum above. Maliwanag yan mga ka-59, mga kababayan. Marami tayong nakausap na security personnel na ang reason nila ay underpayment, kaya wala silang 13-month pay. Yun ang kanilang kasagutan. Yung iba naman, mayroong 13-month pay pero under payment. Yung iba naman, naka-minimum pero walang 13-month pay. Bakit? Explain natin yan mga kababayan. So dahil naging batas itong 13-month pay, ito'y mandated. Ito'y compulsory para sa mga employers na bigyan ng 13-month pay ang kanilang mga empleyado, ma-underpayment man o minimum ang kanilang natatanggap tuwing monthly as their salary. Okay, ang 13-month pay, ibinibigay ito tuwing December through the year base sa natanggap mong salary. Ito ay ipinapatong doon sa iyong monthly salary. Like for example, nag 25,000 ka sa isang buwan, ang magiging matanggap mo na yung 13-month pay pagdating ng December ay kabubuang 25,000 din. Kapag ikaw naman ay underpayment, halimbawa 15,000 lamang ang iyong natatanggap na monthly salary,
ay karapatan mo pa rin tumanggap ng 13-month pay na 15,000 tuwing December bilang mandated sa batas. Maliwanag mga kababayan, hindi dito binabase na porke underpayment ka, hindi ka makakatanggap dahil wala ka sa minimum. Ang basehan dito ay yung monthly salary. Think na mandated ito. Hindi ito negotiable, mga ka-5-9. Mga kababayan natin na nagtrabaho saan man na walang 13 month o kulang na ibinibigay sa inyo. Hindi ito negotiable. Nakapaloob yan sa labor code. Hindi ito negotiable. Ang sinumang employers na hindi magbigay nitong requirement na ito para sa kanilang mga employees ay maaaring maharap sa labor code violation. At ang sinumang mga employees na nakaranas nito na pinagkaitan ng iyong mga employer ay maaaring dumulog sa labor at mag-file ng money complaint for non-payment or underpayment para ito iyong makukuha sa iyong mga employers na nagkait sa inyong karapatan makaka-receive ng 13-month pay. Maliwanag yan mga kababayan, mga ka-5-9. Ang 13-month pay, buo yan kung nagbe-base doon sa inyong monthly salary, hindi kinsinas salary. Kaya nga tinatawag siya na 13-month pay. All through the years, pagdating ng 12 months, we call it 1 year, ay mayroong isang buwan na ibibigay dapat ang isang employer sa kanilang mga empleyado para magiging itong 13-month pay. Maliwanag ba mga kababayan, mga ka-5-9 na nakasalubong natin? Hope na naintindihan ninyo. Hindi rason sa isang employers o sa isang security agency na mababa ang kontrata ninyo kaya kayo walang 13-month pay at underpayment ang inyong mga salary. Maliwanag na maliwanag ang sabi sa labor na kung ano ang inyong monthly salary, doon ipinapatong ang kabubuan ng isang buwan, ang tinatawag nating 13-month pay. Kung ikaw ay sumasahod ng 10,000, napakababa, babayaran ka na yung employer ng kabubuang buwan na 10,000 din. Yun ang 13-month pay. Ipatong doon sa yung sahod ng December. Kasi maresibo ang 13-month pay tuwing December yan, throughout the year. 12 months. In a 1 year, plus 13-month pay, kabubuang sahod mo na isang salary, yun yung marireceive mo supposed to be.
Kawawa yung mga kasama natin ngayon na mga ka-59 na nakita natin doon na nag-iisip-isip na, even doon nasa tour of duty, ang lalim ng mga iniisip dahil magdi-December na, di ba? Kawawa naman. Yung iba na Uber pa, mga security agency natin, kumukuha pa na ginagawa pang 40/60 yung kontrata. 60 na lang yung sa mga render security guard, 40 yung sa kanila. Grabe. Yung iba talaga halos kalahati pa. No? Napaka yung sitwasyon na yan. Napakahirap gawin yan sa employers na ang kanilang empleyado gumagapang sa field. Sinasalang ang kanilang buhay sa kapahamakan para lamang protektahan ang buhay, ang ari-arian at pag-aari ng isang kliyente na kakontrata sa kanilang employers para doon mag-render ang isang empleyado na security guard para sa security service ay sinasahuran lamang ng ganun, underpayment nang wala pang 13-month pay. Tandaan, mga ka-59, mga kababayan, na ang 13-month pay ay mandated yan. Ginagawang batas noong 1975 para lamang maging compulsory para sa mga employers na ibigay ito. Tandaan natin na ang Pilipinas ang kauna-unahang who created the 13-month pay. Ang ibang countries naman sa Asia, mayroon silang 13-month pay, but yung reason nila is para pasalamat sa inyo bilang empleyado throughout the year. Pero sa atin, ang reason nagkakaroon tayo, nabuo ng mga mambabatas niyang 13-month pay na yan, ay additional 1 month pay sa isang empleyado para ma-cover up ang mga gastusin tuwing Christmas celebration. Yan ang purpose ng 13-month pay sa atin. And the other country, hindi lahat nagbibigay ng 13-month pay, pero nagbibigay sila ng bonus bilang pasasalamat sa kanilang mga empleyado. Pero yung ibang agency, nakita nyo mga kababayan, standard talaga. Ibigay. Dahil ayaw nilang masira ang reputasyon ng kanilang security agency in time na hindi nila maibigay ang pangangailangan ng kanilang empleyado. Hoping na naintindihan natin ng ating mga ka-59 na minsan natutula na lang sa kanilang post assignment dahil nag-iisip magdarating na ang December, nag-iisip na kanilang mga anak pabili ako ng ito, December Pasko, ng mga ninong at ninang nagtatago dahil kulang ang salary. Walang 13-month pay. Makukuha nyo yan mga ka-59, mga kababayan natin nagtatrabaho. Mag-loophole complaint kayo. Pumunta kayo sa Libor at mag-file kayo ng money claim. So ano-ano ang mga money claim o reason? Una, underpayment and non-payment. Kung hindi ka binibigyan ng 13-month pay, non-payment. Night differential, wala ka, non-payment.
holiday pay, non-payment, at etc. Doon mo yan makikita o matagpuan ang complaint na gusto mo sa iyong employers kapag andun ka na. Dahil mismo ang taga-labor, NLRC, ituturo o itatanong sa iyo kung ano ang naging problema ninyo ng iyong employers. Maliwanag ba, mga kababayan? Wag kayong gumawa ng violation of law or crime. Like for example, itinakas ninyo ang baril dahil nga walang 13-month pay. Wag nyong gawin yan. Just for the record, yan lang makakasira ng inyong reputasyon, yung background nyo, at mahirapan kayong maghanap ng trabaho. Huwag kayong maniwala na kapag ikaw ay nag-double complain, ay mahirapan ka na maghanap ng trabaho. Hindi. Dahil ang double complain mo, nandiyan sa labor code. Pag napatunayan yan ng labor o arbiter na ikaw ay pinagkaitan, karapatan mo yan na kukunin sa kanila. Hoping mga ka-59, mayroon tayong naitutulong sa episode na ito. Hanggang sa muli, Mel TV Tutorial. Huwag kalimutan i-share itong video na ito para sa ating mga kababayan na pinagkaitan ng kanilang mga employer makatanggap ng 13-month pay na patuloy na ginagawa ng mga security agency. Yung ibang security naman agency ay talagang law abiding. Maliwanag, mga kababayan, mga ka-59. Keep safe and thank you for watching.